Lumaki ako noon sa isang maliit na baryo sa Bicol noong dekada 80. Kung babalikan ko ang mga alaala ko noon, simple lang ang buhay namin. Umagigising ako para mag-igib ng tubig. Pagdating ng hapon ay naglalabas sa ilog. At pagsapit naman ng gabi ay nagbabasa sa ilaw ng gasera. Pero ang pinakamatinding alaala na hindi ko makakalimutan ay kung paano ko unang naranasan ang bangis ng kulam. Hindi ko po noon pinaniniwalaan ang mga kwento nito. Yung mga mangkukulam daw na kayang pumatay gamit lamang ng peraso ng buhok, pangalan na isinulat sa papel o dugo ng manok. Lagi kong iniisip noon na mga lumang pamahiin o usapan lang ang tungkol sa bagay na kulam. Pero isang araw, may dumating sa buhay ko na nagpabago ng lahat. Araw ng linggo noon, kakatapos lamang ng misa at naglakad ako pauwi sa bahay. Sa aking daan pauwi, may nadaanan akong isang maliit na basket na mayroong takip. Tumingin ako sa paligid pero wala namang tao. Tapos, sa loob ng basket ay may isang pulang rosas. Nang inamoy ko to, sobrang bango. Parang bagong pitas lamang. Kaya naman kinuha ko yun at iniisip na baka regalo ng isang lihim na manliligaw sa akin. Pagkarating ko sa bahay, nilagay ko ang rosa sa baso ng tubig doon sa may altar namin. Napansin ito ni tatay, kaya nagtanong siya sa akin. Aba, kanino at saan nanggaling yan? Naku tay, hindi ko alam eh. Wala pong pangalan. Baka sa sikretong manliligaw ko. Ay nakong bata ka. Anak, sa susunod, huwag kang basta-basta tatanggap ng bulaklak lalo na kung hindi mo alam kung kanino galing. Hindi natin alam kung anong meron dyan. Ngumiti lang ako at hindi pinansin si tatay. Para sa akin, wala namang masama sa isang rosas. Kinagabihan, nagising ako dahil sa kakaibang hapdi sa balat ko. Nang tumingin ako sa ilaw ng gasera, may mga nakita akong mga pulang pasa sa aking braso at hita. Para bang kinurot o pinisil lang mahigpit. Tapos unti-unti pang nagkakaroon ng sugat. Hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan, mas lalo pang rumami ang mga nakita ko. Napansin kong parang kagat ng insekto ang mga ito, pero mas malalim. Dahil dito hindi ako nakapasok sa eskwelahan kasi nilagnat ako buong araw. Sabi ko sa iyo anak, itapon mo na yung rosas. Ano ka ba tay? Hindi yan dahil sa rosas. Baka dahil lang sa hangin to. Pero hindi nakinig sa akin si tatay. Pumunta siya sa may altar at tinanggal ang rosas doon. Napansin namin na yung rosas na kanina lamang ay pulang-pula at buhay na buhay, biglang naging tuyo agad nang inialis ni tatay sa may altar. Kung titingnan mo ito ay talagang parang luma ng bulaklak, kahit kahapon lamang ito ibinigay. Makalipas ang 2 gabi, may kumatok naman sa bahay. Yung nanay ko ang nagbukas. At nakita ko mula sa loob ang isang matandang babae. Maputla ang kanyang balat, manipis ang buhok at nangingitim ang mga kuko. Magandang gabi. Nandito ba si Lorna? Tanong nung matanda. Bakit mo siya hinahanap? Tanong naman ang nanay ko. May dala akong gamot para sa kanyang lagnat. Alam kong may sakit siya. Nang marinig ko yon, kinilabutan ako.
Kasi paano niyang nalaman na may lagnat ako? Hindi namin siya kapitbahay. Isa pa, kahit nga mga kapitbahay namin ay hindi alam na may sakit ako eh. Biglang umalis si nanay at sinagawan yung matanda. Hinila ang pinto at mariing isinara ito. Anak, huwag kang lalabas Mangkukulam yon. Kinabukasan, mas lumala ang kalagayan ko. Hindi na ako makabangon. Parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. At sa tuwing pipikit ako, nakikita ko sa aking panaginip ang matandang babae. May hawak na rosas na tumutulo ang dugo. Wala nang nagawa pa ang mga magulang ko kung hindi ang lumapit kay Kabaste, ang albularyo sa may kabilang bayan. Pumunta naman siya sa bahay namin, dala ang kanyang maliit na supot ng mga dahon, langis at krusipiho. May nakapulupot na kulam sa katawan ng bata. May gumamit ng rosas bilang pangaakit sa kanya. At may dugo ng hayop na inihalo dito. Hindi siya basta magkakasakit kung hindi tinatawag ng sumpa. Wika noon ni Kabaste. Ilang sandali nga lamang ay pinahiga niya ako. Pinahira ng langis ang noo at nagsimulang bumigkas ng mga orasyon. Habang dinadasalan ako, bigla akong nagsuka. At laking gulat namin nang may lumabas na pulang talutot ng rosas mula sa aking bibig. Basang-basa ito ng dugo. Napasigaw si inay at halos mawalan ng malay noon. Kailangan nating tapusin ito bago siya tuluyang lamunin ng sumpa. Sa mga sumunod na araw, pinainom ako ni Kabaste ng mga pinaglagaan ng dahon. Bawat gabi, nag-oorasyon siya sa aking tabi. Ngunit habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang sumpa. Unti-unti akong naninilaw at may sugat na kusa na lamang bumubuka sa aking balat. Minsan, habang nakapikit ako, nararamdaman kong may malamig na kamay na dumadampi sa leeg ko. Pagdilat ko ng mga mata, nakatayo ang matandang babae sa may bintana. Nakangiti at hawak-hawak ang isa na namang pulang rosas. Umalis ka dyan. Huwag mo na akong gambalain. Hindi ka makakatakas sa akin, Lorna. Dahil sa akin ka. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni ito. Pero nang igalaw ko ang katawan ko, hindi ako makakilos. Para akong naipit sa pagitan ng panaginip at realidad. Isang gabi, kinausap ni Kabaste ang mga magulang ko. Hindi nila alam na noong mga oras na yon ay gising ako at nakikinig sa kanilang usapan. May nagka-interes sa anak mo. Ang taong nagbigay ng rosas. May galit yon at may lihim na pagtingin sa kanya. Sino naman yon? Wala namang kaaway ang anak ko. Minsan, hindi mo kailangan magkaroon ng pagkakasala. Pero kung may isang taong humiling na mapasa kanya ang hindi para sa kanya, magbabayad ang inosente at magdurusa ang pinapahirapan. Napaisip ako. Ang tanging taong alam kong may interes sa akin ay si Efren, ang anak ng tindera sa palengke. Lagi niya akong sinusundan noon, pero hindi ko siya pinapansin. May pagkakataong pinagtawanan ko pa siya kasama ng mga kaibigan ko. Kinabukasan, nagtanong-tanong sila inay sa palengke. Narinig niya mula sa mga tao na ang nanay ni Efren ay kilalang mangkukulam at ang matandang babaeng dumalo sa bahay namin, siya yun. Nang gabing yun,
Muling bumalik ang matanda. Pero sa pagkakataong ito, handa na si Kabaste. Naglagay siya ng asin sa lahat ng bintana at pintuan namin at nagsindi ng kandilang puti sa tabi ng kama ko. Narinig namin kumakalabog ang bubong. Para bang mayroong mabigat na umaapak. May iyak na parang pusang sugatan ang nag-iingay din. Nang tumingin ako sa bintana, nakita kong mayroong itim na anino na pilit pumapasok at sa kamay nito'y may kumukutitap na pulang rosas. Si Kabaste ay sumigaw ng malakas na orasyon. Hawak ang krusipiho. Nagliyab ang kandila at tila may umalulong sa labas. Sa isang iglap, bumagsak ang rosas mula sa bintana at nang pulutin ito ni Kabaste, nalagas ito na parang isang abo. Mula noon, unti-unti akong gumaling. Nawala ang lagnat, nagsara ang mga sugat at muling bumalik ang kulay ng balat ko. Pero hindi doon natapos ang lahat. Bago umalis si Kabaste, tinapik niya ako sa balikat. Tandaan mo, Lorna, ang kulam ay hindi laging laban sa masama. Minsan, ginagamit ito ng taong marunong magmahal pero hindi matanggap ang pagkatalo. Kaya sa susunod, anak, mag-iingat ka. May mga matang nakamasid at hindi lahat ng bulaklak ay tanda ng pag-ibig. Makalipas ang ilang linggo, narinig namin ang balitang biglang namatay ang nanay ni Efren. Nagkasakit daw ito nang wala namang dahilan. At natagpo ang may dugo sa labi at mga mata nito. Si Efren naman, umalis ng bayan at hindi na muling bumalik pa. Isa akong OFW na galing sa gitnang silangan. Taong 1986 na mangyari ang kwentong ito. Matapos ang ilang taong pagtatrabaho ko bilang construction worker sa Riyadh, nagpasya akong umuwi sa aming bayan sa Iloilo. Ang iniisip ko noon, magpapahinga na ako. Gagamitin ko ang naipon para magtayo ng maliit na tindahan at muling makasama ang pamilya ko. Hindi ko na kasi kaya yung malayo ng matagal sa kanila. Pero hindi ko alam na ang dala kong isang maleta ang magiging sanhi ng bangungot na tatagal ng ilang buwan. Isang bangungot na hanggang ngayon, sa tuwing maaalala ko, nanlalamig pa rin ang butot kalamnan ko. Bago ako umalis ng Riyadh, binigyan ako ng dati kong amo ng isang lumang maleta. Hindi siya gaanong mabait pero sabi niya sa akin, souvenir daw yon mula sa kanilang pamilya. Pinilit ko itong tanggihan dahil sinabi ko na mabigat ito at luma na. Pero iginiit niya. Sabi niya, siya na ang bahala kung ma-over baggage ako at bibigyan niya pa ako ng ekstrang pera. Ako naman, naniwala. Tinanggap ko yung pera kasi dagdag puhunan din yun. Take this, lucky for you, old family item. Sabi niya sa akin noon. Ako naman sumagot sa kanya ng, syukran boss, thank you. Akala ko simple lang yun. Parang pagbigay ng gamit na wala na silang pakinabang. Hindi ko binuksan. Basta, isinama ko na lamang sa eroplano pa uwi. Isa pa kaya hindi ako nagduda kasi wala namang nakitang kakaiba doon sa scanner ng airport sa Riyadh at nung nakarating na rin sa Pilipinas. Pagkarating ko sa aking bayan, tuwang-tuwa ang pamilya ko. Nagsalo-salo kami. Kwentuhan, tawanan, tapos may konting iyakan kasi nga sa wakas, hindi na ako babalik ng ibang bansa at matili na lamang ako sa Pilipinas. Pagkatapos ng usapan namin,
Binaba ko yung maleta doon sa may silong. Agad kong napansin ang kakaiba. Mabigat ito. Para bang may bato sa loob. At sa tuwing gagalawin ko, may naririnig akong kalabog. Noon lang nangyari yon kasi nung dinadala ko siya mula sa Riyadh hanggang pag-uwi ko, hindi naman ito ganoong kabigat. Pero binaliwala ko muna yon at iniwan doon sa may silong. Mas mahalaga sa akin na makasama ang pamilya ko. Hanggang sa 1 linggo ang nakalipas, matapos ang aking pag-uwi. Nagpasya na akong buksan yung maleta. Ang mga bata sa bahay noong mga oras na yon, tulog na. Kaya mag-isa akong bumaba sa may silong, dala ang gasera. Nang buksan ko ito, unang bumungad sa akin ang amoy. Matapang, parang kalawang na hinalo sa nabubulok na karne. Napangiwi ako. Nang alisin ko ang tela sa loob, muntik akong mapasigaw. Kasi ba naman, sa gitna ng maleta ay mayroong isang bungo ng tao. Maputi pa ang mga ngipin nito at sa ibabaw ng bungo ay may mga ukit na sulat. Hindi ko maintindihan kung Arabic o Latin ba. Sa loob ng maleta ay may kasama pa itong maliit na bote ng tuyong dugo at piraso ng basahan na tila may bahid na maitim. Kinilabutan ako. Gusto ko sanang itapon to pero parang may pumipigil sa akin. Napako ang tingin ko sa bungo at sa isang iglap, parang may narinig akong isang bulong. Sa'yo na ako. Babantayan kita. Napaatras ako. Nabitawan ng gasera at muntik pang magliyab ang paligid. Agad kong isinara ang maleta at isinuksok muli sa sulok ng silong. Kinabukasan, biglang may nag-away na 2 kapitbahay namin. Nakapagtataka kasi magkaibigan ng 2 ito. Hindi ko sila masyadong kaklose kasi masyadong inggitero. Sabi ng mga saksi, nag-away daw sila dahil sa maliit na bagay. Tapos naghabulan ng taga at itak. At ayun nga, namatay pa yung isa. Ang nakakatakot dito, walang maalala yung suspect kung paano sila napunta sa ganoong sitwasyon. Ang huling bagay na kanyang naaalala ay nakatingin lamang daw silang 2 magkaibigan doon sa bahay namin. Tapos may nakita silang itim na pusa. Tapos yun na, nag-away na lang daw silang bigla. 2 araw ang lumipas simula noon. May tumawag naman sa akin mula sa Maynila. Isa sa mga kaibigan kong kasama sa trabaho abroad ay biglang namatay. Inatake raw sa puso. Pero bago daw siya namatay, may sinabi raw siyang, "Sabihin niyo kay Renato, huwag niyang bubuksan ang maletang binigay ng boss namin." Nang marinig ko yon, nanlamig ako. Anong gagawin ko? Nabuksan ko na yung maleta. Habang tumatagal, hindi na ako makatulog ng maayos. Tuwing hating gabi, may naririnig akong mga bulong mula sa silong. Mahina lang ito pero malinaw. Gamitin mo ako. Wala nang makakapanakit sa'yo. Gamitin mo ako. Minsan, sa pagmulat ko, nakita kong nakabukas ang maleta kahit isinara ko naman ito. Ang bungo, nakaharap mismo sa akin na para bang nakangisi. Kinuwento ko ito sa aking asawa. Pero sabi niya, baka guni-guni ko lang daw dahil sa pagod. Pero kinabukasan, siya mismo ang nakakita. Ang bunsong anak namin kasi ay naglalaro ng bola doon sa may silong. Tapos tinawag niya ako. Tatay,
May nakausap akong lolo sa loob ng maleta. Ang bait niya. Sabi niya, poprotektahan daw niya ako. Pagkarinig ko noon, halos mabitawan ko ang hawak kong kape. Habang tumatagal, may mga pangyayaring hindi ko maipaliwanag. Noong minsan muntik akong mabangga ng truck, biglang tumigil ang makina nito ng ilang pulgada lamang mula sa akin. Tapos minsan, nang muntik akong mabangga ng lasing sa palengke, natumba ang lalaki na parang may tumulak kahit wala namang tao. Pakiramdam ko noong mga oras na yun, mayroon talagang espiritong nagbabantay sa akin. Pero kapalit ng proteksyong yun, ay may mga taong unti-unting mamamatay sa paligid ko. Mga kapitbahay, kakilala, at kahit malalayong kamag-anak. Nagsimula akong tanungin ng mga tao. Sabi nila sa akin, bakit parang ang malas mo simula nung umuwi ka? Hindi ko sila masagot. Dahil sino ba naman ang maniniwala sa akin na yung mga bagay na nangyayari sa paligid ko ay gawa lamang ng isang bungo sa maleta. Nabalitaan ko ang tungkol kay Father Eddie, ang parish priest namin sa aming bayan. Kilala itong may kaalaman sa eksorsismo at ilang mga bagay na hindi kayang maipaliwanag ng siyensya. Dinala ko sa kanya ang problema ko. Nang makita niya ang bungo, agad siyang nagdasal. Pawis na pawis at biglang nagdugo ang ilong niya. Renato, hindi basta-basta isang bagay ito. Isa itong ulo ng sinakripisyong tao. Ginagamit sa ritual ng mga Arabo. Itong mga to, yung nakikita mong letra sa ibabaw. Yan ang kanilang orasyon. May kulam yan. Ang nakalagay dito, kung sino man ang may hawak ng bungong ito ay bibigyan ng proteksyon. Pero kapalit ay kamatayan ng mga taong nasa paligid niya. Anong gagawin ko po, Father? Itatapon ko na lang ba to? Hindi mo basta pwedeng itapon to. Kailangan mo itong ibalik kung saan ito nanggaling. O hindi naman kaya, sunugin natin gamit ang dasal. Pero, handa ka bang managot sa kapalit? Ano pong kapalit nito, Father? Hindi ko tiyak at hindi ko alam. Pero alam ko sa bawat sakripisyo, laging mayroong kapalit. Lalo na kapag hindi ito nagampanan ng isang bagay na dapat niyang gawin. Hindi ako nakasagot. Mula noon, hindi na ako mapakali. Bawat gabi, naririnig ko ang mas malalakas na bulong. Wag mo akong ipagpalit. Wag mo akong sirain. Ako ang lakas mo. Ako ang kaligtasan mo. Isang araw, naglakas loob na akong sabihin kay Father Eddie na handa na ako. Kaya naman nagkaroon din ng lakas ng loob si Father Eddie na isagawa ang ritual ng eksorsismo dahil malakas ang kutob niyang nanahan na doon ng demonyo. Sa bakuran namin, inilabas ko ang bungo. Pinalibutan niya ito ng asin at kandila. Tapos, nagsimula siyang magdasal gamit ang hawak-hawak niyang maliit na libro. Ako naman, nanginginig na nakamasid lamang sa kanya. Sa kalagitnaan ng dasal, biglang lumakas ang hangin. Nagbagsakan ng ilan sa mga tuyong sanga ng puno at parang may naglalakad sa paligid na hindi namin nakikita. Ang mga kandilang binuksan namin sa may sala at sa labas ng bahay, bigla na lamang isa-isang namatay. At mula sa loob ng bungo, may umalingaw-ngaw na isang malakas na tinig. Renato, wag mo akong ipagkanulo. Nabingi ako sa lakas ng sigaw. Ang katawan ko parang nakapako na sa lupa.
Si Father Eddie halos himatayin pero itinuloy niya ang dasal laban sa demonyong nasa loob ng bungo. Sa gitna ng kanyang pagdarasal ay mayroon siyang sinambit na isang pangalan ng demonyo pero hindi ko na matandaan kung ano ito. Tapos biglang may lumabas na itim na usok sa bungo. Naging hudyat yun kay Father Eddie para buhusan ito ng holy water. Tapos ilang sandali lang, biglang nagliyab ang bungo. Pulang-pula, parang nagbabagang uling. Tapos may sumigaw ulit ng napakalakas. At biglang katahimikan ang kasunod naman noon. Pagkatapos ng eksorsismo, nawala ang mga bulong. Naging payapa muli ang bahay. Pero katulad nga ng sinabi ni Father Eddie, may kapalit ito. Ilang araw matapos yon, bigla siyang na-ospital. Naging malubha ang sakit niya na muntik pa niyang ikamatay. Pero sa awa ng Diyos ay nagawa niyang mabuhay. Ako naman po, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla akong inatake sa puso. Na siyang naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng mild stroke at hanggang ngayon nahihirapan akong galawin ang kanang kamay ko. Ngayon, lumipas na ang ilang dekada at matanda na ako. Pero tuwing maririnig ko ang tunog ng lumang maleta na bumabagsak o makakita ng bungo sa mga pelikula, nanginginig pa rin ako. Hindi ko alam kung tuluyan na ba akong nakawala o baka hinihintay lang ng sumpa ang tamang oras para bumalik. Pero ito lang ang sigurado ako. Hindi ko na kailanman dinala o tinanggap ang anumang bagay na hindi ko kilala ang pinagmulan. Dahil minsan, ang mga regalo pala ay hindi para sa atin, kung hindi para sa mga kaluluwang matagal nang naghihintay ng kasama sa dilim. At doon sa amo kong nagbigay sa akin ng maleta at bungo. Sana natanggap mo na ang karma mo. Ang karma mo. Ako si Ambo. 32 taong gulang at isang mangingisda dito sa Samar. Lumaki ako sa baybayin, sanay sa dagat, sanay sa alon, at sanay na rin sa hirap ng buhay. Simula pagkabata, tanging pangingisda ang pinagkakakitaan ko. Alam kong delikado ang dagat, pero ang hindi ko inaasahan ay may mas nakakatakot pa pala kaysa sa malaking alon, kulog at kidlat. May naranasan kasi akong isang bagay na hanggang ngayon ay ayoko nang balikan. Isang sumpa ng kulam na kahit kayo ay mahihirapang unawain at maiintindihan na mayroon palang ganoong klase ng kulam at sumpa. Isang madaling araw, lumabas ako ng dagat kasama ang bangka kong si San Roque. Tahimik ang paligid at tanging hampas ng alon at huni ng mga ibon ang kasama ko noon. Habang nangingisda ako, bigla kong naramdaman na parang mayroong mabigat na bagay na sumabit sa aking lambat. Inisip ko baka malaking isda o isang pugita na. Pero nung hilahin ko ito, napaatras ako. Kasi sa ilalim ng dagat, sumilip ang dalawang malalaking mata na kulay pula. At kasunod noon, umangat ang isang dambuhalang alimango. Ang laki nito, halos kasing haba ng bangka ko. At yung mga sipit niya, kasing laki ng poste ng bahay. Napatigil ako. Hindi ko may galaw ang katawan ko.
Tumingin lamang ito sa akin tapos lumubog ulit. Akala ko noong una guni-guni ko lang ito. Pero kinabukasan, muli ko siyang nakita. Nasa tabi na naman siya ng bangka ko. Nakasunod na para bang minamatyagan ako. Nanginginig ang tuhod ko dahil hindi ko alam kung totoo ba ang nakikita ko. Kasi kung totoo man ito, isang sipit lang ng alimangong ito, tiyak na mamamatay ako. Mula noon, bawat paglabas ko ng dagat, laging naroon ang higanteng alimango. Hindi naman ito umaatake pero hindi rin naman umaalis. Pag uwi ko sa baryo, nagsimula akong mapansin ng mga kakaiba. Kasi yung mga isdang nahuhuli ko, nabubulok agad bago ko pa ito maiuwi. Ang bangka ko, palaging mayroong malalaking gasgas sa gilid na parang kinayod ng matalim na bagay. At gabi-gabi, sa aking panaginip, nakikita ko palagi ang alimango. Nakasampa sa bubong ng bahay namin. Nakatingin sa akin gamit ang kanyang mga pulang mata. Ambo, Ambo, bakit parang namumutla ka? Lagi ka bang binabangungot? Tanong sa akin ng misis ko. Oo pero hindi ko alam kung bangungot lang ba talaga yun. Kasi kahit sa dagat, sinusundan ako ng bangungot ko eh. Hindi ko na kinaya pa yung mga nangyayari sa akin. Kaya naman lumapit ako kay Mang Teryo, ang kilalang albularyo sa aming baryo. Pagkarinig pa lang niya sa kwento ko, tumigil siya saglit at saka seryoso nagsalita. Hindi basta hayop ang nakita mo. Iyan ay anyo ng kulam at sumpa. Ambo, may taong may galit sa'yo at ginamit ang kulam para bantayan ka sa mga ginagawa mo sa dagat. Ang alimango ay isa lamang simbolismo, tagapaghatid ng kamatayan. Sino pong gagawa sa akin ito? May ideya po ba kayo? Sino bang nakaalitan mo nitong mga nakaraang buwan? Alalahanin mo yan. Napaisip ako. At isang tao lamang ang naisip ko. Si Isko. Kapwa ko mangingisda. Nag-away kami dahil nahuli siya ng mga pulis na nagatapo ng dinamita sa dagat. At ako ang nag-ulat noon sa mga pulis. Mula noon, lagi niya akong sinisigawan, inaaway. At minsan pa'y narinig kong binanggit ang pangalan ko habang kinakausap ang ilan sa mga taong nasa may palengke. Para bang naghahanap siya ng kakampi noon mula sa kanila. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng lambat, narinig ko ang kalabog sa dalampasigan. Paglabas ko, nanlaki ang mga mata ko. Yung higanteng alimango ay nakalabas na sa tubig, gumagapang papunta sa bangka ko. Ang paa nito ay kasing laki ng haligi at bawat hakbang ay nagiiwan ng malalim na marka sa buhangin. Agad akong tumakbo pero nakarinig ako ng tinig. Hindi mula sa alimango, kung hindi mula mismo sa hangin. Ambo, hindi ka makakatakas. Natumba ako, nanginginig. At habang nakikita kong sinisira ng alimango ang bangka ko gamit ang isang hampas ng sipit, para bang sinasabi nito na wala na akong ikabubuhay. Ilang sandali nga lang ay nakita ko na lamang ang sarili kong tinutusok na sa binti ng parehas na alimango. Sobrang sakit ng mga sipit niyang tumatagos sa bawat laman ko na tinutusok niya. Maya-maya nga lang ay bigla akong nagising dahil sa malakas na sampal ng asawa ko. Akala ko panaginip lang yon.
Pero pagtingin ko sa mga binti at hita ko, nagdudugo na ito na para bang may tumusok na kutsilyo dito. Parehas na sugat na naranasan ko sa aking panaginip. Kinabukasan kumalat sa buong baryo ang nangyari. Lahat natakot. Pero may ilan din naman nagsabing ako ang may kasalanan kaya sinundan ako ng sumpa. Sumama ang loob ko sa mga taong yun. Dahil anong masama sa pagkasabi at pag-report ng isang taong gumagamit ng dinamita sa pangingisda? Imbis na kampihan nila ang tama, ay doon pa sila nakisimpatya sa maling ginagawa. Nagalit ako. Wala akong kasalanan kundi ang magsabi ng totoo laban kay Isko. Kaya matapos kong mapagaling ang sugat ko, humarap ako sa kanya. Isko, ikaw ba ang may gawa nito? Ikaw ba nagpakulam sa akin? Kung ikaw man ay sinusundan ng alimango, baka dahil may atraso ka sa dagat. Hindi lahat ng isda ay para sa iyo, Ambo. Sa paraan niya ng pagkasalita at sa ngisi niyang yun, alam kong siya talaga ang dahilan ng paghihirap ko. Muli akong lumapit kay Kateryo. Naghanda siya ng mga dasal, asin at langis. Sinabi niya na kailangang harapin ko mismo ang sumpa sa dagat. Kinabukasan, dinala niya ako sa isang bangkang hiniram namin. Pumalaot kami. At sa gitna ng karagatan, nagsindi siya ng kandila at nag-orasyon. Biglang umangat ang dagat. Parang may halimaw na papasok. At muli kong nakita ang higanteng alimango. Nakalutang at diretso papunta sa amin. Pero ako lamang ang nakakakita nito. Ambo, huwag kang matakot. Hawakan mo ang krus na binigay ko sa iyo. Ginawa ko ang sinabi niya. At nang lumapit ang alimango, itinapat ko ang krus sa mga mata nito. Biglang umululong ang hangin at umangat ang alon. Ang alimango'y biglang nagliyab sa gitna at unti-unting naglahong parang isang usok. Pero bago ito tuluyang nawala, may narinig pa akong isang tinig. Hindi nagtatapos dito, Ambo. Babalikan kita. Pag-uwi ko, nalaman kong si Isko ay umalis na sa baryo. Pero makalipas lamang ang 2 buwan, ay nabalitaan na lamang namin na patay na siya. Ang katawan niya ay tinadtad ng sugat na parang sinaksak ng maliliit na kutsilyo. Wala nang lumabas na alimango mula noon. Pero sa tuwing pupunta ako sa dagat, ramdam ko pa rin ang malamig na titig mula sa ilalim. Dahil minsan, ang dagat ay hindi lang pala tirahan ng isda. Ito ay pwedeng maging tahanan rin ng galit, inggit, at kulam na handang gumapang. Ito ay pwedeng maging tahanan rin ng galit, inggit, at kulam na handang gumapang mula sa kalaliman. Isa akong mananahi sa isang maliit na bayan sa Batangas noong kalagitnaan ng dekada 90. Mahilig akong umuwi ng gabi dahil mas kalmado akong nagtatahi kapag tahimik na ang paligid. Doon sa kanto ng aming baryo, may isang buntis na madalas nakaupo sa bangko tuwing dapit hapon. Hindi ko siya kilala. Hindi rin siya taga rito sa amin. Pero gabi-gabi, lagi siyang naroon. Parang may hinihintay siya. Noong una hindi ko yun pinansin. Marami naman naglalakad sa baryo kapag papalubog ang araw. Pero habang tumatagal napapansin kong walang sino mang nakikipag-usap sa babaeng yun. Wala ring lumalapit. Parang ako lang yata ang nakakakita
at ang nakakapansin sa kanya. Isang gabi, muli ako naglalakad pa uwi galing sa bahay ng kaibigan kong si Nena. May dala akong sinampay at ilang mga tela. Madilim na noon at ang ilaw sa poste sa kanto ay mahina na. Kumikislap-kislap pa nga eh. Doon ko siya unang natitigan at nasilayan. Yung babaeng buntis na nakaupo, hawak-hawak ang kanyang tiyan. Magandang gabi po. Bati ko sa kanya kahit medyo nag-aalangan. Ngumiti siya. Mahina pero parang mapait. Magandang gabi rin, Day. Sabi niya sa akin. Manang, hindi pa po ba kayo uuwi? Kasi ang dilim-dilim na po. Tanong ko. Kasi mukhang kanina pa siya nandoon. Hindi pa. May hinihintay pa ako eh. Sagot niya. Pero hindi niya sinabi kung sino. Nang dumating ako sa mismong tapat niya, bigla akong naamoy ang isang matapang na amoy na parang bulok na prutas na nakahalo sa amoy ng dugo. Napangiwi ako pero hindi ko na pinansin. Nagpaalam na lamang ako sa kanya at naglakad papauwi. Kinabukasan, kinausap ko si Nena tungkol doon sa buntis. Nena, may nakita ka na bang babae sa kanto tuwing gabi? Yung buntis na nakaupo? Tanong ko sa kanya. Nag-iba ang rehistro ng mukha niya sa mga sinabi ko. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Dolores. Wala namang buntis doon sa lugar natin eh. Ha? Gabi-gabi ko siya nakikita ah. Umiling si Nena at patuloy na sinasabing wala talagang buntis doon. Naku Dolores, delikado yan. Alam mo bang may mga kwento noon pa tungkol sa isang babaeng buntis nga na namatay sa kalsadang yun. Sabi nila na aksidente raw at hindi raw naisalba pati yung sanggol niya. Tas may nagsasabi rin na hindi siya matahimik kasi ninakaw yung bangkay niya ng mangkukulam. Ano raw? Mangkukulam? Oo, mangkukulam. Pinaniniwalaan dito na ginamit sa ritual yung bangkay niya. Ang masama pa, bumabalik daw siya, nagmumulto at naghahanap ng kapalit. Pinilit kong hindi matawa sinabi sa akin ni Nena. Sa paraan niya kasi ng pagkukwento ay parang gawa-gawa niya lamang ito. Bakit sa akin lang nagpapakita yung multo kung totoo ngang patay na siya? Hindi na sumagot si Nena. Tumitig lang siya sa akin at sa mga mata niya parang may bahid ng pag-aalala. Lumipas ang mga araw. Mas lalo ko siyang napapansin at mas matindi na ang amoy na dala niya. Isang gabi, hindi ko na napigilang magtanong. Day? Matagal ka na ba rito naghihintay? Hindi ba kayo hinahanap ng pamilya ninyo? Tanong ko doon sa buntis na babae. Ngumiti lang siya, pero malamig ang kanyang paraan ng pagngiti. Wala na akong pamilya eh. Iniwan na nila ako. Sino pang hinihintay niyo dito? Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang mga mata niya mapupula at ang balat niya ay parang natutuklap. Tapos, nagsalita siya ng, Ikaw? Napaatras ako. Halos mabitawan ko ang dala kong basket. Anong ibig niyo pong sabihin? Matagal ko nang hinihintay ang magiging kapalit ko. At ikaw yun, Dolores. Wika niya sa akin habang hinihimas niya ang kanyang tiyan na tila lumalaki na. Naglakad ako ng mabilis pa uwi at hindi na ako lumingon sa kanya. Pero sa aking tenga,
rinig na rinig ko pa ang mahinang halakhak niya. Pagkaraan ng gabing yun, nagsimula akong makaranas ng mga hindi maipaliwanag na bagay. Una, pagising ko sa umaga, may mga bakas ng putik sa loob ng aking bahay. Kahit alam ko namang sarado ang lahat ng pinto at bintana. Para bang may pumasok at lumabas ng hindi ko namamalayan. Pangalawa, tuwing gabi, laging sumasakit ang tiyan ko. Parang may kung anong gumagalaw sa loob kahit hindi naman ako buntis. Sumasakit to lalo na kapag napapadaan ako sa may kanto. Naririnig ko ang tinig ng babae. Mahina at parang bumubulong sa akin. Lumalaki na siya. Lumalaki na siya. At pangatlo, dumudugo ang ilong ko ng walang dahilan. Doon ko naisip na mayroon talagang kakaibang nangyayari sa katawan ko at yung babaeng buntis na nakikita ko ang siyang dahilan mismo. Pero kanino ako hihingi ng tulong? Hanggang sa dumating ang araw ng festa sa aming lugar. Madaming tao ang dumagsa. Mga taga-ibang lugar, taga-ibang baryo, at ang isa pa nga ay galing sa Batangas. Pinsan siya ni Nena at masasabi kong gwapo siyang lalaki. Noong nakikain ako saglit sa bahay nila Nena, lumapit sa akin yung pinsan niya, yung dayong gwapong lalaki. Tapos nagsalita siya sa akin ng, "Miss, huwag kang matatakot sa sasabihin ko ah. May dala kang sumpa. May nilalagay sa loob mo." Nagulat ako kasi papaano niyang nalaman yung kalagayan ko. Nilalagay? Oo. Ginagawan ka ng ritual ng isang kaluluwa na hindi matahimik. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yun pero parang dahil yun sa mangkukulam na minsan kumuha sa kanya. Ang laman niya, inilipat niya sa'yo. Ginagawa ka niyang sisidlan ng isang patay na sanggol. Nanginig ako sa mga sinabi ng binatang lalaki tapos napatingin ako kay Nena. Maniwala ka sa kanya, Dolores. Hindi pa nagkakamali ang pinsan ko sa mga nakikita niya. Sabi sa akin noon ng kaibigan ko. Kuya, paano ito matatanggal? Agad na kumuha ang binatang lalaki ng langis at pinahira ng aking tiyan. Nang dumikit ang langis, bigla itong umitim at umusok. Napasigaw ako sa sakit kasi para bang sinunog yung loob ng aking katawan. Nako, matindi pala ang kulam na to na binigay sa'yo. Hindi ito basta-basta matatanggal. Mukhang mapapalaban ako ah. Sabi ng binatang lalaki. May paraan ba para makawala pa ako dito? Halos iyak na tanong ko sa kanya. Tumingin siya ng malalim sa akin. Kailangan mo siyang harapin. Hindi sapat ang orasyon na dasal ko kasi hindi tao ang gumagawa nito sa'yo. Isa pa, hindi kumpleto ang mga dala kong gamit. Hindi ko naman kasi inaasahan na sa baryong to may ganitong klase ng kulam. Makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko ah. Hanggang hindi ka humaharap sa buntis na yun, hindi ka niya titigilan. Huwag ka mag-alala. Walang ibang mangyayari sa'yo. Base rin sa mga nakikita ko, kailangan mo talaga magdalang tao eh. Basta maniwala ka sa akin. Masasaktan ka lang ng konti pero hindi ka mamamatay. Tsaka isa pa, gusto ko siyang tulungan eh. Kinagabihan din ang araw na yun. Kahit nanginginig ako sa takot, dumaan akong muli sa kantong yun. Nanonood lamang sa akin yung lalaki at nakapwesto siya sa hindi kalayuan sa akin. Tapos ilang sandali pa, nakita ko ulit yung babaeng buntis.
Katulad ng dati. Nakaupo. Hawak ang tiyan. Tapos nakangiti sa akin. Bakit mo ako pinili? Tanong ko sa kanya na halos mangyak-ngyak na. Kasi ikaw lang ang nakakita sa akin. Ikaw lang ang may tapang na lumapit. Kaya ikaw ang magiging ina nang hindi ko naisilang. Biglang lumobo ang tiyan niya. Parang sasabog na ito. Sa loob, nakita kong may kumikilos. Para bang may kamay na tumutulak palabas. Napatras ako pero hindi ako makatakbo. Hindi mo malilipat sa akin yan, tandaan mo. Sigaw ko sa kanya. Pero umiling siya. At ang sabi niya sa akin, Huli na. Dahil nasa loob mo na siya. Tanging sa pagsilang lamang ng sanggol ko matatapos ang lahat ng ito. Ilang sandali lang pagkatapos noon, lumabas na yung binatang lalaki at nagsimulang kausapin at mag-orasyon sa kaluluwa ng babae. Nagawa niya mapaglaho ang itim na kaluluwa. Pero nararamdaman kong may kakaibang nangyayari na sa katawan ko. Lumipas pa ang mga araw at mas lalong sumakit ang tiyan ko. Para talaga akong buntis. Hindi ako makakain, laging nasusuka at lumalaki ang tiyan ko ng mabilis. Ang mga tao sa baryo nagsimulang magbulungan. May ilan pang nagsabing, baka may kasalanan sa Diyos yan, kaya nagdadalang tao ng walang asawa. Pero alam ko ang totoo. Isa itong sumpa. Yung binatang albularyo hindi umalis sa aking tabi at sinabing kailangan ko daw pagdaanan ng proseso na iyon para matulungan namin ang kaluluwa ng buntis na babae. Hanggang isang gabi, hindi ko na kinaya. Napahiga ako sa sahig. Kumakabog ang dibdib at nagsimulang maglabas ng dugo ang aking katawan. At doon ko naramdaman, may lumalabas sa akin. Patuloy sa paghilot ang binatang lalaki na parabang may gusto siyang ipalabas sa aking tiyan. Tapos, maliban sa kamay niya, may isang malamig na kamay pa ang humaplos sa akin. Sumigaw ako ng napakalakas. Pero bago pa man ako makawala, nakita ko siya. Nakita ko ang buntis na babae. Nakatayo sa gilid ko. Nag-aalala ang mukha. Salamat, Dolores. Nailuwal mo na siya para sa akin. At sa sahig, sa gitna ng dugo, may nakahandusay na nilalang. Isang sanggol na kulay uling ang balat. May ngipin na matutulis at ang mga mata ay pulang-pula. Gumapang ito papunta sa babae at dahan-dahan niyang kinuha na parang tunay niyang anak. Habang dinala niya ang sanggol sa kanyang tiyan, unti-unti siyang naglaho kasama ng bata. Nagising ako kinabukasan. Wala nang sugat. Wala nang dugo. Pero ang katawan ko'y mahina at para bang nanghina rin ang buong kaluluwa ko. Binantayan ako ng binatang lalaki hanggang sa magising ako. Kung ayos lang sa'yo, kailangan nating isarado ang third eye mo para hindi ka na makakita pa ulit ng masamang elemento katulad noong buntis sa kanto. Anong nangyari doon sa buntis? Huwag kang mag-alala. Maayos na siya. Nakatawid na siya at tahimik na ang kaluluwa niya. Tulungan natin siyang maging mapayapa at makasama ang anak niyang hindi pa niya nakikita. Salamat sa iyo. At patawad din kasi ginawa kitang instrumento para mapunta siya sa magandang kalagayan. Wala eh. Kaysa naman sa pabayaan natin siya. Maraming tao ang magdurusa
lalo na yung mga taong katulad mo na nakakita sa kanya. Wika sa akin ng binatang lalaki. Pumayag akong maisara ang third eye ko kasi pakiramdam ko hindi ko nakakayanan kapag nakaranas pa ulit ako ng ganoon. Ilang araw din ang lumipas, umalis ang lalaki. Hindi man lang siya nagpakilala sa akin. Basta ang sabi niya ay ginagawa niya yun para makatulong sa mga tao. Nagpapagala-gala lang siya at kung saswertihin daw, baka magkita pa kaming dalawa. Naging maayos na ang pakiramdam ko simula noon. At sa tuwing napapadaan ako sa kantong yun, ay hindi ko maiwasang hindi isipin ng buntis na babae. Kung nasaan man siya, tricycle driver sa bayan namin dito sa Leyte. Hindi naman ako palapaniwala sa mga kwento ng kulam, barang o engkanto. Pero isang pangyayari ang tuluyang gumiba sa lahat ng paniniwala kong yun. Isang gabing, ang tanging nagligtas lamang sa akin ay ang 3 hibla ng aking buhok. Isang linggo bago magsimula ang lahat. Maganda ang takbo ng pasada ko. Maraming pasahero, lalo na at may piyesta sa kabilang baryo. Pero isang araw, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng kapwa ko driver na si Mang Tano. Mainitin ang ulo niya at dahil magkapareho kami ng ruta, nagkaroon kami ng sagutan tungkol sa pila ng mga pasahero. Ako pa mismo ang napagsabihan ng masasakit na salita. Napikon ako, kaya't nasabi ko sa harap ng ibang mga driver ang mga salitang ito. Grabe ka naman makapagsalita dyan, Mang Tano. Kung ayaw mo ng patas sa pagkuha ng mga pasahero, edi wag. Sana lamunin ka na lang ng lupa. Natahimik ang lahat at nakita ko kung papaano siya napangiwi sa mga sinabi ko. Lumapit siya sa akin. Pagkatapos ay hinampas ang ulo ko. Siyempre gumanti ako. Kahit matanda na siya, ay hindi karapat-dapat ang respeto para sa kanya. Kaya naman itinulak ko siya ng malakas na agad naman niyang ikinatumba. Tumayo siya, umiling at bago umalis, narinig kong bumulong siya ng mga salitang, "Masarap kang turuan ng leksyon, Rogelio." Hinayaan ko siyang umalis. Buong araw na hindi ko siya nakita sa terminal at sa daan. Siguro umuwi na talaga sa kanila. Kinabukasan, bigla akong nagkaroon ng mataas na lagnat. Hindi karaniwang lagnat. Parang may apoy sa loob ng katawan ko. Nanginginig ako tuwing gabi at tuwing makakain ako ng kahit konti, sumusuka ako ng madilaw at mapait na laway. 3 araw na ganoon ako. Pero pinilit kong bumiyahe pa rin kahit ganoon na ang pakiramdam ko. Wala kasi kaming makakain kung mananatili ako sa loob ng bahay. Pero habang nagmamaneho ako, may nararamdaman akong parang may gumagapang sa sikmura ko. Hindi bulate. Iba ang pakiramdam. Parang mayroong mga kuko na humahagod mula sa loob ng katawan ko. Saktong-sakto naman na noong gabing yon ay naging pasahero ko si Mang Samson. Isang matandang albularyo na kilala sa aming baryo. Nako iho, may nangyayari sa'yo ah. Parang hindi normal na sakit ang meron ka. May gumagalaw sa katawan mo. Pinagtawanan ko siya pero noong gabi ring yon, habang nasa biyahe kami, muntik na kaming mabangga dahil hindi ako makahinga. Para bang may sumasakal sa leeg ko na sobrang higpit. Sa pagitan ng malabong paningin, nakita ko pa ang isang anino ng lalaki sa gilid ko. Nagising ako na nasa loob ng bahay namin. Halos hindi na ako makalakad. Inuwi pala ako ni Mang Samson at ng ilang mga tricycle driver na nakakita sa amin sa may daan.
Huwag ka munang gumalaw, Rogelio. Susubukan kong silipin ang laman mo. Kumuha siya ng maliit na mangkok na may langis at tubig. Hinipa niya ito at sinimulang tingnan ang mga anyong lumilitaw. Doon niya sinabi ang hindi ko matanggap na mga bagay. May kulam na pumasok sa'yo. Hindi karaniwang sumpa. Ginawa ito gamit ang 3 buhok mo mula sa ulo. 3 buhok lang? Ganoon na lang kadali yun? Tumango siya. Oo. Kung sino man ang kumuha ng hibla ng buhok mo, ginamit yon bilang tulay para pasukin ang laman mo. Ang nakikita ko sa mangkok ay hindi bulate o karaniwang sakit. Mayroong 3 alimangong itim na gumagapang sa loob ng bituka mo. Naduwal ako pagkarinig ko ng mga yon at halos lumabas ang sikmura ko dahil sa takot. Nagpasya si Mang Samson na subukan akong gamutin. Nilagyan niya ng bawang ang dibdib ko. Pinahira ng langis ang tiyan ko at sinindihan ang 3 kandilang puti sa paligid. Habang nagdarasal siya, ramdam ko ang matinding kirot sa aking sikmura. Para bang sinusunog ng kandila ang loob ng katawan ko. Maya-maya nga lang, biglang nag-iba ang apoy ng kandila. Pula ito na may konting halong asul sa gilid. Nagmamatigas ang kumukulam sa'yo. Ayaw niya magpatalo. Sabi noon ni Mang Samson. Pagkatapos noon umalis siya para kumuha ng mga gamit. Binalaan niya ako na huwag lalabas ng kwarto hanggat hindi siya nakakabalik doon mismo sa aming bahay. Kinagabihan, nagkaroon ako ng kakaibang panaginip. Nakahiga ako sa dalampasigan at mula sa tiyan ko ay may lumalabas na 3 buhok. Hinihila iyon ng isang anino sa dilim at habang hinihila niya to, mas lalo akong sumisigaw dahil sa sobrang sakit kasi nakikita kong bumubuka ang tiyan ko at may pilit na lumalabas mula doon. Sa dulo ng buhok, nakatali ang 3 alimango na kulay itim na siyang kumakagat sa bituka ko palabas ng aking katawan. Pagmulat ko, nakalugmok ako sa sahig, pawis na pawis at nanginginig. Lumala ng lumala ang kalagayan ko. Hindi na ako makakain, namamayat ang katawan ko. Tuwing gabi may naririnig kaming kumakalas ko sa bubong at kung minsan ay may kumakaskas sa pinto. Si Linda na asawa ko ay halos hindi na rin makatulog sa labis na pag-aalala sa akin. Si Mang Samson, wala pa ding paramdam sa amin kahit 1 linggo na ang nakakalipas simula nang umalis siya. Hanggang isang madaling araw, dumating na rin sa wakas si Mang Samson. Naglatag siya ng puting tela sa sahig at ipinatong ang isang maliit na kawayan. Inutusan niya akong hawakan ito habang siya'y nagro-rosaryo at umiihip ng usok mula sa insenso. Habang tumatagal, bigla ko nararamdaman ang matinding paggalaw sa tiyan ko. Para akong mababaliw sa sobrang sakit at kirot. Nagsuka ako ng dugo. At sa dugong yun, may lumabas na isang maliit na alimango. Buhay pa ito at kumikilos. Napaatras si Linda. Nanginginig sa takot dahil sa kanyang nakita. Sinakal ni Mang Samson ang alimango gamit ang isang panyo. Inilagay sa bote at sinelyohan. Huwag ka muna magpakampante, Rogelio. Isa pa lang ang nailalabas natin. Mayroon pang 2 natitira. Pagsapit ng umaga, halos hindi na ako makahinga. Parang may 2 pang naglalaban sa loob ng tiyan ko. Pinilit ni Mang Samson na ipagpatuloy ang ritual. Sa kalagitnaan ng dasal, biglang umihip ang malakas na hangin. Tapos namatay ang lahat ng kandila.
Sa labas ng aming bahay, narinig namin ang isang boses. Hindi mo siya may liligtas, Samson! Si Mang Tano yun. Sigaw mula sa kalsada. Kasabay ng sigaw niya, napasigaw din ako sa sobrang sakit. Pinilit akong ipitin ni Mang Samson sa banig at sa pangalawang beses, sumuka ako ng isang napakalaking alimango. Mas malaki kaysa doon sa nauna. Kulay uling, may mga mata na parang apoy. Tapos, yung ikatlo daw, sabi ni Mang Samson, hindi na raw lalabas sa normal na paraan. Inilabas niya ang gunting na gawa sa pilak. Pinahawak niya kay Linda ang aking mga kamay at sa kanya sinimulan ang pagputol ng ilang hibla ng buhok ko. Pasensya ka na, Rogelio, pero ito lang ang naisip kong paraan. Kailangan nating gupitin ang buhok mo para maputol ang koneksyon ng ginawa ni Mang Tano. At doon, sa mismong oras na yon, may narinig kaming isang malakas na hiyaw mula sa labas. Pagtingin ni Linda sa bintana, nakita niya si Mang Tano na tumatakbo papalayo. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Sumisigaw ng, Ayoko na! Tama na! at sa harapan ng ilan naming mga kapitbahay, biglang nangisay si Mang Tano. Tumirik ang kanyang mga mata at natumba. Nang tingnan siya ng mga tao, patay na siya. At sa loob ng kanyang bibig na unti-unting bumukas, mayroong 3 hibla ng buhok na nakasabit. Simula noon, gumaan ang pakiramdam ko. Unti-unti akong gumaling at nakabalik din sa pamamasada. Pero ang karanasang yon ay hindi ko malilimutan. Hanggang ngayon, iniingatan ko pa rin yung bote kung nasaan nakalagay ang 2 alimango na nailabas ni Mang Samson. Ang pangatlo daw kasi ay nasa loob na ng tiyan ni Mang Tano. Hindi na ito nakalabas at ito ang dahilan kung bakit namatay ang matanda. Natuto ako ng isang mabigat na aral. Huwag basta-basta manakit o magsalita ng masama sa kapwa. At higit sa lahat, huwag mong baliwalain ang 3 simpleng hibla ng buhok. Dahil kung mapunta ito sa maling kamay, pwede itong maging dahilan ng maaga mong kamatayan.